ng umagang ito. Kaya naman po iniimbitahan namin ang lahat na tumayo na. Lakihan ang inyong pagtanggap. At sabay-sabay nating i-welcome ang ating tatay sa New Life Tondo, Pastor Herbie Castillo. One more time, palakpakan natin si Lord. Come on. Sige po, makakaupo tayong lahat. Oh my. Alam niyo ho, yung mga bata na nakikita niyo on the stage, not even performing, yun lang hong tumayo sila dito, tumayo pa lang sila, that's already a breakthrough. Kayo nga, di ba, tumayo kayo dito, nahihiya kayo? E di lalo yung mga bata, pero yung pagpunta pa lang nila, not even dancing. Sobrang cute, sobrang hong isang, ano na yon, it's a breakthrough for them. Kaya ako pag nakikita nyo yung mga anak ninyo, na tumayo sila kahit hindi sila sumasayaw, just for them coming out, going on the stage, yun pa lang ang laking breakthrough na. Kaya congratulations to all the parents ng mga anak ninyo, kasi in just a short period of time in their life, nagkaroon na ho sila ng battle that they won. Na panalo nila yung mga ganung battle. Alam niyo yun, mahirap po. It's so easy really to be in front of the crowd. Hindi mo alam pa paano magre-response, paano magre-react, especially if you are an introvert. Yung bang alam mo, hindi ka sanay sa ganung karaming tao. Dahil pangalawa ho yan, sa top 10 na kinatatakutan ng tao, ang top 2 actually, yung fear of public speaking. Yung fear of just going in front. Yung tatayo ka lang sa harapan, mahirap na ho yun. Kaya yung mga anak nyo, pagdating sa bahay mamaya, congratulate nyo. Huwag yung kukurutin, ba't hindi ka sumayaw? You know, yung palang pong pagpunta nila, pagsuot nila ng mga damit, super duper cute. Yung palang po, bawing-bawi na kayo. So for that, congratulations. Congratulations. Sige, di natin papatagalan. Are you ready for the word? Alam nyo, yung bagay na tatalakayin ko ngayong umagang ito, it is something na a result of what we are seeing every day. Social media, experiences, mga makakasama, papanood mo. Yung mga bagay na nag-push sa atin para wag nang maniwala. Wag nang maniwala na magkakaayos kayo, gagaling, papayat, mapopromote, magagawa yung mga bagay na gusto mo. Yung akala natin imposible na mangyari. Na akala natin hindi na mangyayari yung bagay that we are praying, that we are asking. Akala natin yung ina-expect natin, hindi na totally mangyayari. Kasi nga, we tried our very best. Maraming mga reasons, maraming dahilan kung bakit hindi nangyari yung bawat bagay na yan. So today, I was inspired to talk about it. Isang characteristic na later on, marirealize nyo na hindi masama na inasa natin yung mga buhay natin sa Diyos. Yun naman ang gusto ng Diyos eh. Pero pagka halimbawa, inaasal nyo na yung buhay nyo sa ibang tao, then, dito na nagkakaroon ng kaibahan. Nagkakaroon ng mga bagay sa buhay natin na challenges because we went into a point na wala na tayong ibang ginawa kundi i-blame sa ibang tao yung nangyayari sa life natin. Sisihin ng gobyerno, ang parents, sisihin yung nakaraan, sisihin yung asawa, yung anak. Palagi na lang i-blame into other people yung bagay na tayo dapat yung tumayo. To be honest with all of you, ang job ko, hindi baguhin ng kahit na sino. Wala namang makakagawa nun eh. Ang trabaho ko, I am accountable, responsible to God, at unang-una, sa sarili ko, na gawin lang kung ano yung alam kong pinagawa sa akin. Pero the moment na you come here, lahat ng bagay yung maririnig ninyo, lahat ng mga bagay yung, kaya ako I need to be very careful from what the words that will come out from my mouth. Yung mga bagay na sinabi ko, pag lumabas na sa bibig ko, narinig nyo na, inyo na yon, hindi na akin. Nasa inyo na yun kung paano mo i-interpret. Nasa sa inyo na yun kung paano mo tatanggapin. Maghahagis lang ako ng buto, depende sa lupa kung tutubo ito. Kahit gaano ka-fertile ang seed, ka-potential ang seed, once na yung ground na pagtataniman hindi ready, nonsense yung seed, yung power nun. Kaya sa mga oras na ito, sa inyo nakasalalay ngayon, actually, yung growth ninyo. I wish I could make you grow. I wish I could make you a matured men and women. Kaya lang hindi eh.
Sana nga pwedeng gawin ng Diyos, no, na isang idlak lang magbabago ka, magmamature ka, titino ka, magiging responsible ka. Kaya lang, pagdating sa faith natin, sa life natin, this is individual and personal. Tayo yun eh. Yung asawa mo nga, hindi mo nga siya madala sa pagiging katulad ng growth mo at hunger mo. Pwede kang umasa, pero iba yung hunger. Alam niyo ba, hunger is more 10 times powerful than hope. Yung hope kasi umaasa ka lang, pero yung hunger, you will do something about it. Talagang how hungry you are para mabago yung sitwasyon mo sa buhay. Ngayon, dumadating ako sa point that I'm always preaching and teaching, telling people na lagay natin yung faith natin sa Diyos. Pero at the same time, nire-remind ako ng Panginoon na meron din siyang faith sa'yo. Naniniwala din ang Diyos sa'yo. Hindi lang kayo ang naniniwala sa Kanya. Siya din naniniwala sa inyo na, come on, you have to stand for this. You have to believe it. You have to grow. Kailangan mag-man up yung iba sa inyo. Dapat mag-man up na talaga. Tinitilan ko yung message natin ng posible ang imposible kapag responsable. Pwede ba natin sabay-sabay basahin? Ready, go. Alam nyo, kailan nagiging possible ang promotions? Possible ang health? Possible ang increase? Possible ang improvement? Possible yung mga magagandang bagay sa buhay natin once a man and a woman become responsible. Pero lahat ng bagay na meron kayo, pera, kalusugan, tao, posisyon, title, everything, you will lose it one day pag hindi ka naging responsible. Nung una, may pera ka na wala, di ba? May relationship kayo, masaya naman nung una eh. Pero naging irresponsible. Kaya at the end of the day, we lose it. Nagtiwala sa inyo yung mga tao, in-empower tayo, in-entrust sa'yo. We lose it. Kaya wag niyong susunugin yung mga tulay na dinadaanan natin para pag may babalikan tayo, may tulay. Huwag kayong magbaburn ng bridge. Huwag kayong magsisira ng relasyon. Huwag niyong sirain yung mga bagay that the Lord is always entrusting it to us. Sa totoo lang ho, you know why we are responsible for something? Because God believes in you. Matutuwa ka sa Panginoon. Tayo yung nagkasala, siya yung naging responsible na akuin yon. Tayo yung may sakit, siya yung nalatayan ng sugat para akuin, maging responsible na pagalingin tayo. Tayo yung worst. Tayo ang may problema. Pero sabi ng Bible, He took all our infirmities. He bore all our pain. He took it upon Himself. Yun yung lalaki. Kaya alam mo, maiinis ka na lang talaga sa mga taong mambubuntis tapos iiwanan yung babae. Yung mga taong hindi responsible ba? Maano ka na lang sa mga taong bibigyan mo ng tiwala, bibigyan mo ng pera, bibigyan mo ng trabaho, pagkatapos wawasakin. Kaya nag-come up ako sa punto na kailangan malaman ng mga tao ito that accepting responsibility is very powerful. Sabihin nyo nga po, accepting responsibility. Tingnan itong Galatians 6:5 sa The Passion Translation. Every believer is ultimately responsible for his or her own conscience. Hindi ko masasagot yung pananagutan mo sa iba eh. Hindi mo magagawa, halimbawa, nung tatay, papanagutan niya yung mga magagawin ng kanyang anak, o yung anak mananagot yung tatay. Hindi ho ganun ang Diyos eh. Palaging individual. Palaging personal yung pagharap natin. I wish I could bring all of you into growth or into maturity, pero hindi ko magagawa yon. I can only share. I can only give you an option, choices. Pero ikaw yung kakain. Parang yung kabayo, madadala mo sa ilog, mahahatak mo, pero you cannot force the horse to drink. Mai-invite ho kayo dito eh. Pero hindi mo naman mapipilit yung katabi mo na talagang tanggapin niya yung naririnig eh. Ganon din ho yung mga tao. You know, you can bring them to a place, pero to receive, individual na yon. Individual na yon. Alam niyo ba't maraming great people? Because responsibility is the price of greatness. Pag naging responsible tayo, doon tayo nagiging famous. Doon tayo nakikilala. Doon tayo napupromote. Doon tayo nagkakaroon ng breakthrough. Kasi nakita, this man, iba siya. May responsibility siya na tinitake sa sarili niya. Without even knowing it. So it means, if you want to do something great with your life, you have to become responsible person. Hindi ka lang pwedeng palaging pa-cute. Hindi ka lang pwedeng palaging pabebe. Kailangan maging responsable ka din. Magandang cute ka tsaka pabebe ka. Yung mga bata, okay lang ganyan sila ngayon. Pero habang lumalaki na yan, maiinis-inis ka na rin. Pag hinahabol-habol mo na sila,
Lalo pag naging teenager na sila, lalo pagka nagdadala na sila ng mga sari-saring mga problema, hindi na rin sila cute. Sabi mo sa katabi mo, lalong ikaw hindi cute. Lalong hindi cute yung mga kasama natin na magdadala ng problema. But you need to understand that there is a value in responsibility. Kailangan maintindihan nyo, napakahalaga po ng responsibility. Lahat tayo, bata pa lang kayo, tinuturuan na tayo eh. Kaya ang suggestion ko sa inyo, yung mga batang anak ninyo, na maliliit pa lang, teach them to be responsible. O anak, this toy is for you. You make it, you break it, you play it, you keep it. Laruin mo, sain mo. Maganda yung mga bata, turuan yung mag-alaga ng mga sisiw. Yung bang biglang magigising siya, isang umaga, kinain ng daga yung sisiw. Well, it will teach him how to face pain. Matuturuan sila paano masaktan. Matuturuan sila paano mag-take care, tapos agawin sa iyo yung tinake care mo para ma-prepare sila sa buhay that life is unfair. That life is painful. That inevitable ang pain. Pero misery is a choice. Natuturuan sila bata pa lang na maging responsible sila paano masaktan, paano magmahal, paano mag-take care. Kailangan yung mga bata, alam nyo, turuan nyo, huwag nyong spoil. Bayaan yung umiyak. Bayaan yung express yung tantrums or tantrum niya. But at the same time, be a responsible parents to them. Bakit po? Yung responsibility is the foundations of maturity, and if we don't get this one, the rest don't matter. Pag hindi ho kayo naging responsible, you will never grow into maturity. Na-realize ko, ang talagang kailangan ng mundo, hindi pera. Dati nga akala ko, what the world needs now is love. Hindi po. Hindi nga Bible eh. May Bible na, may love na, may pera na, may family na, may peace na, pero bakit ganun ang mundo? Ba't ganun ang church? You know what the world needs now is maturity. Ang pinakakailangan talaga ng family niyo, maturity. Ang kailangan talaga sa business, maturity. Ang kailangan talaga sa relationship, maturity. Hindi lang love, hindi lang care, hindi lang understanding. Kasi pag matured ka, loving ka, caring ka, understanding ka, generous ka, giver ka, matured eh. Pero kailan kayo nabuisit? Sa mga taong immature. Kailan tayo nasasaktan? Sa mga taong hindi prepare, hindi responsible. And we have to take the responsibility for our choices. Baka kala natin we are just making decision, pero ang totoo, decision makes you. Amen. Yung mga decision ginawa natin, choice mo yan, di ba? Na naging decision mo, pero end up, that decision becomes your destiny. Hihimas ka ng rehas, mararate ka sa balig ng karamdaman, o titira ka sa hotel, o sa pedestal na mataas, depende yan sa mga decision-making natin. Pero, may mga bagay na nangyari naman sa atin, hindi ikaw nag-decide, damay ka. Damay kayo sa choices ng iba. Damay kayo sa decision ng iba. That makes us more responsible. Pag alam mong may madadamay sa mga gagawin at sasabihin mo, God gave us the ability, alam niyo kung anong ability? To respond. Respond saan? Sa life, sa opportunities, sa pressures, sa problems, sa relationship. That makes us human. Alam niyo yung kaibahan natin sa anghel at sa hayop? Tayo may free will. May free will. And that makes us human. So paano maging inhumane? Paano wag mong gawing tao yung tao? Tanggalan mo siya ng choice. Alam niyo yung inyong mga anak. Taas nga ang kamay ng may mga anak na. Your children are not your property. They are actually your privilege and your responsibility. Kaya wag niyo sabihin sa anak niyo, ito yung dapat niyang maramdaman. Wag niyo dapat gawin sa anak niyo na dito siya dapat pumwesto at ito siya dapat maging. Why? Kung nagkaroon kayo ng anak at kayo ang naging pinili ng Diyos na maging nanay at tatay niyan, you are already responsible and accountable. At pribilehiyo po yun, hindi karapatan. Pribilehiyo yun, na kayo'y naging nanay. Kaya alam nyo, nagiging problema sa mundo ngayon? Blaming game. And it starts with Genesis. Yung laging naninisi ba? Kaya alam mo yun, nung magkasala ang tao sa Genesis pa lang, ang hinarap ng Diyos hindi naman sa Eva eh. Pero sa Eva gumawa. Pero ang hinarap yung responsible. And the Lord spoke, confronted Adam. Sabi ng Lord kay Adam, Adan, ang nangyari? Ano sabi ni Adan? Lord, yung babaeng binigay mo. Tinanong si Eva, ano nangyari Eva? Lord, yung ahas kasi. Tinanong yung ahas, walang masisi. Nag-take ng responsibility, ako po. Buti pa'y ahas, marunong umamin. Yung katabi mo, hindi.
You need to be very responsible. Alam niyo nangyayari ngayon, there has been a decline in accepting responsibility. Napapansin ko, padami ng padami ang ayaw i-take yung responsibility. No one wants to take the responsibility anymore. They are instantly looking for someone else to blame. Kaya ako nagkaganto dahil sa'yo. Yun lagi. Dahil sa gobyerno, dahil sa trabaho, dahil sa asawa, dahil sa kalusugan, dahil sa degree, dahil sa past. Wala nagsasabing, mea culpa. Ibig sabihin, it's my fault. Ang sarap makasama sa relasyon yung aaminin niya siya yung mali. Ang hirap makasama sa relasyon yung palagi na lang ikaw ang mali. Palagi na lang naninisi. Masarap yung makasama, alam nyo, hindi matalino, hindi mayaman, hindi talaga maraming ipagmamalaki, pero alam mo yung meron siya, character to say to you that I was wrong and you are right. That shows humility. Ang nagpapakita talaga ng kapakumbabaan, alam niyo kung sino? Yung mga taong umaamin na hindi niya kaya. Kaysa kinakaya mo, kahit hindi mo kaya. Kaya marami nababaon sa utang, niyayakap yung mga expenses na hindi naman niya kayang yakapin. Hindi ka naaabot kung saan-saan, sa barangay o sa kulungan o sa korte, pag ang isang tao know sometimes how to set aside his rights para lang for the sake of peace, for the sake of love, for the sake of forgiveness, palaging may pinaglalaban. Kaya konting kibot, nagtatalo eh. Kasi laging may pinaglalaban. Konting hiling, lagi siyang may pinaglalaban. Ang tawag doon, rights mentality, ito yung another mentality ng mga taong irresponsible, victim mentality. Dapat ako, bigyan mo, ako ang wala. Kaya yung mga tao lalong nawawalan, yung meron lalo nagkakaroon, kasi yung mga taong wala, laging umaasa na bibigyan siya. Why? Ako yung victim dito, ako yung wala, ako yung kulang, ako yung kawawa. Kaya ngayon, inasa niya yung mga tao sa kapatid nila sa abroad, sa kapatid nilang may kaya, sa kapatid nilang nagkakandahirap-hirap sa trabaho, siya tambay maghapon. Why? Victim mentality. Ang gusto niya, tulungan lang siya. Ayaw niyang maging responsible. Ayaw niyang i-stretch yung sarili para sabihin, this time, Lord, make me responsible, make me accountable, let me stand for what I believe. Pero alam niyo, ang mangyayari kung bakit maraming mag-asawa, magkapatid, magpinsan, magnanay, tatay, or magkaibigang matalik, nag-awa, you know what? Because they are blaming them for them not to be happy. Yung bang kaya kundi masaya kasi sa kanya. Alam niyo ba, kahit anong sabihin ng iba, isipin ng iba, pag ang isang tao nag-decide na sumaya, walang magagawa yung nasa paligid. Kahit malungkot ang lahat, pag masaya ka, di nila magagawa kang maapektuhan. Pero lulungkot ka lang, masasaktan ka lang when you allow people. Pag pinayagan mo na yung mga taong, agawin yung happiness mo, yung joy mo, dun ka na naapektuhan. Alam niyo, pag sa akin, binagalan mo yung salitang blame, yung paninisi, bagalan mo, pag in-spell mo, be lame. Ibig sabihin yung blame actually, it's about, parang nilulumpo mo yung sarili mo, be lame. Pag nag-blame kayo sa ibang tao, you are what, like parang nilulumpo mo yung sarili mo. Para bang pwede ka namang mag-move on agad-agad, pero dahil siya yung dahilan, kaya hindi ka makamove on. Why? Because of blaming. Some of you, you could have moved on a long time ago, pero ba't hindi ka nakaka-move on? One time, isang tao, sinabi niya, isang philosopher, sabi sa kanya, paano gagawin ko? You know, nukan ko kasi ako ng, sabi niya, paano ko makaka-move on? Kada maiisip ko yung ginawa niya, lagi siyang nasa isip ko. Alam, sabi na, sana ma-realize mo na hindi ka ganun kabait. Ano ibig sabihin? Sana maisip mo, sa isip mo, huwag mong payagan yung mga taong nakatira dyan na hindi naman nagbabayad ng renta. Kailangan palayasin mo yung mga taong hindi dapat nandyan. Palayasin mo sa isip mo yung mga taong bakit ka nag-iisip at iniisip mo sila na hindi naman nagdudulot ng maganda sa isip mo. Well, you have to decide to move on. And it will take what? A change of mentality, yung victim mentality into a victor's mentality. Yung victorious ba? Doon natin baguhin. Ito pa isang mentality. Nakalaban ng mga tao pag nagiging responsible na sila. Entitlement mentality. Sabihin nyo nga po, entitlement. Yung bang salitang laging, I deserve it. I deserve it. Magandang performance ko, I deserve it. Naging mabait ako, I deserve it. Lahat yung bang kung may ginawa siyang maganda, dapat may kapalit. Kung may sinabi siyang maganda, dapat suklian mo.
Yung bang mga tao na entitled sila for what they are doing because they are doing that, so dapat gawin nyo ito. Kaya tuloy nag-uuso yung sumbatan. Yung pag gumawa ka ng mabuti, pinakain mo, nilibre mo, hinugasan mo yung pinggan, nilaban mo yung ang next nun, kabahan ka na kasi susumbat niya yun. Kasi entitlement eh. Pagka kayo ang nagtatrabaho, tas kayo nakakaluwang, and then you bless other people, huwag mo isumbat. Kasi minsan, kahit ang ganda-ganda ng ginawa mo, pag sinumbat mo na, ikaw na ngayon ang may utang na loob. Huwag nating isumbat, sayang. When you give, let God see it and bless it, that's it. Kaya kayo magpapautang, ilagay nyo na yung handa nyo na yung sarili nyo. Pag nagpautang ako, kung bayaran niya, praise the Lord. Kung di niya bayaran, praise the Lord pa rin. Why? Para hindi ka makapatay. Para hindi kayo makapagsalita ng kung ano-ano. Kumbaga, pag nagpahiram kayo, sa loob-loob mo lang ngayon, huwag mo sabihin sa kanya, ilista mo na sa tubig yun. Kumbaga, parang ako pag nagpapautang, sa totoo lang, at the back of my mind, it's letting go. Hindi ko na inaasahan yun. Ganun lang, walang problema doon. Pero mahirap ito. Pagkatapos magpautang, yung para umaasa ka palang babayaran ng may tubo, hindi ka binayaran. Wala nang tubo, wala pang bayad. Doon ka ngayon nagsisimulang maging entitled na mas mabuti ka, mas magaling ka, mas mayaman ka, kawawa sila, mahirap sila, salbahe sila. Doon ka nagkakaroon ngayon ng comparison that you are better than other people kasi nakatulong ka. Dapat wala tayong entitlement mentality. Kung nakatulong ka, bless ka, babayaran ka ng Diyos. Pero kung ikaw ang tinutulungan, next time, bumawi ka, sabi mo, Lord, this time, I want to be the one helping naman. Gusto ko ako naman yung nagbibigay. Kasi sabi ni Lord yun, di ba, pagdating sa kapwa-tao, mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap, actually. Bakit ba kailangan natin maging responsible? Why we should live responsibly? Bakit? Number one, sabihin nyo nga po, God is watching us from a distance. God is watching us not only from a distance but in our hearts. Sa puso natin, meron talaga. Meron talagang nagbabantay. May isang joke, may magnanakaw daw, pinasok yung bahay. Pagpasok dun sa bahay, may loro. Yung loro nakakapagsalita. Pagpasok ng magnanakaw, alam mo sabi ng loro? Jesus is watching! Jesus is watching! Pinagalitan niya yung loro. Shut up! Tumigil ka dyan! Maya, pagtingin niya sa paa niya, nandun yung pitbull, galit na galit. Kinagat siya ang pangalan ng pitbull, Jesus. Kaya pala, Jesus is watching. Ayaw mong tumigil. O yan, lalapangin ka niyang Tandaan nyo, palaging may nagbabantay sa atin. Pag kayo naargabyado sa buhay na ito, huwag kayong mag-alala. God sees that. Pag kayo sinaktan at niloko, huwag kayong mag-alala. God sees that. Pagka kayo nasasaktan na sa gabi, di na makatulog sa gabi, kumikirot, sleepless night, anxiety, depression, don't worry. God knows everything you're going through. So pag may gagawin din kayong bagay na walang nakakakita, pinagtiwalaan ka sa pera, sa trabaho, sa oras, be responsible. Why? Because God is watching. He not only sees everything, but one day, we will be accountable of everything. Maaring nakalusot ka sa paningin ng iba, pero not with Him. Maaring di nakita ng iba yung alam mo, pero alam niya. God sees everything. So be mindful when you are alone. Because character is who you are when no one is around. Ang totoong ugali mo, alam nyo kung nasaan, pag nandun ka sa sarili mong bahay, na kung saan at home ka. Diba naranasan nyo ba nung in-invite kayo sa isang hotel? Napapasabay kayo sa mga katabi mo. Pagka halimbawa, nasa fine dine, kung humigop ka ng sabaw dahil sobrang presentable, yung paghigop mo ng sabaw talagang palabas. Pag tumulo, pag nasa fine dining ka, kumakain ka, pag kumain ka ng gamit yung knife at saka fork, hindi sumasayad yung labi mo sa kutsara, di ba? Sobrang social mo, pero pag sa bahay, nakataas na pa, nangungulangot pa yan habang kumakain. Kumakahigo pa na sa sabaw. Ba't nag-iiba? Because that is who you are when no one is around and when you are alone or at home. So be mindful. Pag wala nang nakatingin tao sa inyo, nakatingin ng Diyos. Kung paano natin tinatahi, kinakat, binubuo, ginagawa ang isang bagay. How excellent you are kapag wala ng taong nakikinig at nanonood sa iyo.
Talagang sinadya ng Panginoon ilagay tayo sa ganung sitwasyon. Why? So that God can develop our character. Kaya masarap na makasama yung mga tao. One time, sabi nung tatay niya, laging pinapagalitan niyo ng, anak, tanggalin mo yung plancha. Hugutin mo yung ventilador. Hugasan mo yung mga pinggan. Tanggalin mo sa saksak yung mga rice cooker. Palagi na lang ganun. Tatawag yung anak niya, yung tatay niya, anak, yung ilaw. Opo. Papatay niya yung ilaw sa banyo. Anak, yung pinto. Opo. Pasarado niya. Lagi yun. Aalis ng bahay. Anak, yung bang gripo, napatay mo na. Opo. Yung ilaw po, napatay ko na rin po. Next na po kayo. Para lahat po, napatay ko na. And then one time, nag-apply ng trabaho. Kaya lang dumating siya, 11:45, magto-12 na para sa break time. Nung nakaupo siya, yung mga trabahador sa office, syempre, kanya-kanya ng break time. Habang nakaupo siya, nakita niya yung ventilador, iniwan nung bukas. Dahan-dahan siyang tumayo, tapos hinugot niya yung ventilador. Kasi walang tao eh. Yung dustpan at saka yung walis, nakatumba. Walang tao, hindi siya makatiis, naririnig niya yung boss ng tatay niya, yung pinto, yung walis. Tinayo niya yung dustpan, yung nag-resume 1 p.m. Pagdating ng 1 p.m., nandun siya. 3 pa silang nakahilera. Tinawag yung pangalan niya. Nauna siya sa 3. Sabi niya, ma'am, sila po nauna. Hindi, ikaw. Tanggap ka na. Bakit po? Alam mo ba, nung mag-break time kami, nandun kami sa pantry, nakita namin sa CCTV, ikaw lang yung nagtanggal nung ventilador. Ikaw lang yung nagtayo nang walang nakakakita. Tanggap ka na. Ngayon pa lang pinakita mo how responsible you are. Pag uwi niya ng bahay, Tay! Salamat sa pagpatay ng ventilador! Thank you for teaching me how to be responsible. Huwag kayong mabubuisit pag tinuturuan kayo maging responsible. Taking care of simple things. Taking care yung paghuhugas, pagwawalis, pagpatay, pagligo, pag-toothbrush, everything. Di ba naiinis tayo sa mga airmat natin pag ginigising ka ng umaga? Yung pala, pag nagtatrabaho ka na, ganun parang gigising ka na rin mag-isa. Why? The Lord is just teaching you through our family thing para maging responsible. So bakit tayo magiging responsible? Number 1, God is watching. Number 2, because others are affected by my life. Tandaan niyo ito, nobody will quit alone. Pag kayo sumuko, susuko din yung mga nakapalibot sa inyo. Pag sumuko ang tatay, susuko yung mga anak. Pag sumuko ang nanay, susuko yung isa. Ang dami, pag sumuko kayo, susuko yung iba, hindi nyo lang alam. Baka akala nyo na apektuhan lang kayo. We don't live our life in a bubble na akala mo ikaw lang. We are not actually independent. Actually, ang tawag sa atin, interdependent. Magkakakonekta tayo. Kaya lang ito yung maririnig nyo eh. We say things like, walang pakialamanan, walang basagan ng trip, buhay ko to eh. Narinig nyo na ba yung kanta ni Frank Sinatra? And I did it. Yung bang, it's my life, it's my way, what is this to you? Buhay ko to, katawan ko to, gagawin ko yung gusto kong gawin. Dahil katawan ko to. If you think this way, you're wrong. You're wrong. Every decision we make affects each other. Domino tayo. Once na na-decide ito, tuloy-tuloy yun. Pare-parehas yan. You may not see the result of your choices right away. Pero abangan mo lang, babalikan ka ng mga consequence. Yung iba sa inyo, tapos na sa consequence. Congratulations. Sa mga pinagagawa niyong kabalbalan sa buhay, graduate na kayo, tapos na kayo. Pero iba sa inyo, dumadaan sa consequence ngayon. Yung iba sa inyo, wait lang, huwag kang atat, dadating din yung consequence. Ano ba maganda sa consequence? 3. It produced responsibility, humility, and gratitude. Pag dumaan kayo sa kabayaran ng mga mali nating desisyon, maging responsible enough na sabihin sa sarili, I will not go on the same mistake again. Pangalawa, mas maging humble kaysa dati. Pangatlo, Lord, thank you, yun lang ang nangyayari. Mas maging grateful. Huwag na kayong magyabang, huwag na kayong magmalaki, huwag na natin isipin na ba't sa akin nangyari, dapat sa kanya, huwag na.
Just be responsible, be humble, and be grateful. Maging responsable, mapagpakumbaba, at maging lalong mapagpasalamat. Why? May maaapektuhan pag hindi kayo naging responsible. Ba't nyo kailangan maging responsable? Affected tayo sa isa't isa. Sabi mo nga sa katabi mo, no choice ka, damay ka sa akin. Nadadamay tayo sa isa't isa. Pag nai-stress yung isa, damay ka. Nakita nyo na ba yun? Pag stress ang nanay mo, damay ka. Lalo yung mga nagtatrabaho sa labas, ha? Yung mga nagtatrabaho sa labas, minsan mag-uuwi yan, hindi ng pansit, hindi ng pasalubong. Ano inuuwi niyang? Galit at inis. Yung pressure niya sa work, dadalhin niya sa bahay. Kapansinin niyo, minsan dadating yung tatay, mainit ang ulo. Papagalitan yung asawa. Ano ba naman yan? Oh? Wala pa rin sabaw man lang o sinaing. Yung nanay, papagalitan yung ate. Dapat naman kasi ikaw na naglaban ito. Yung ate, papagalitan si kuya. O, yung pang-basketball mo, ikaw na maglaban yan. Magagalit si kuya sa bunso. Yung mga laruan na yan, nakagalit. Si bunso, alam mo yung ano? Tatadyakan yung aso. Yung aso, kakagatin yung pusa. Yung pusa, ngangat-ngatin yung kurtina. Ano suggestion ko? Pag uwi nyo ng bahay, dumirekta kayo sa kurtina, ngat-ngatin nyo. Para walang nadadamay. Sabi mo nga sa katabi mo, wag mo akong idamay. Nadadamay yung iba eh. Sa ginagawa natin. Tingin kay lahat kay Pastor, kay PH. Come on, look at me. Pag may addict sa bahay, if someone in your family is addicted to something, it affects the whole family. Totoo lang. Hindi naman ikaw yung nag-addict, pero nadadama yung pamilya pag may addict na isa. May nabalitaan ko isang addict sa pamilya, grabe. Pati wall clock ninakaw. Binenta ng 50 pesos, may panggamit lang. Wall clock na yon. Nadadama yung mga tao pag may addict sa bahay. Nakakatakot. Di mo alam kung ano nanakawin sa'yo. Yung matakaw, okay lang. Pag busog, tumitigil. Yung magnanakaw, hanggat may mananakaw, hindi tumitigil eh. Pag may addict, nadadamay, di ba? Pag may sakit sa bahay, nadadamay sila pag may sakit. Baka akala nyo kayo lang nasasaktan pag may sakit kayo. Nahihirapan na rin yung nag-aalaga. Minsan yung inaalagaan pa, ang hirap-hirap pa inumin ng gamot. Iinumin na lang, kinakalimutan pa. Iinumin na lang, nagkukulitan pa kayo. Di ba pinapainom mo? Sige na, o inom na, o 38 anyos, sabi pinapainom. Pero 38 years old ka na, ginaganon ka pa. Sinusubuan pa sa mga nagkakasakit para mas mabilis kayong gumaling. Inaalagaan naman kayo, wag na kayong magpaalaga. Be responsible to better yourself. Kumbaga, nadadamay yung iba, nahihirapan na rin kakaalaga sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magpaalaga. Hindi ka naman tuta. Tao tayo. We can be responsible. Kumbaga, huwag natin pahirapan yung mga taong lagi na lang tayo inaalaga kasi nadadamay sila eh. Kung estudyante kayo, aralin mo na yung sarili mo na gumigising mag-isa. Kung nagtatrabaho ka, aralin mo na yung sarili mo na uunahan mo yung alarm clock. Kung anak ka, ilagay mo yung sarili mo. Kung magulang ka, kung boss ka, kung whatever position God has placed you, dapat, kumbaga, huwag natin idama yung iba. And alam nyo, pinakamasaklap, not only in addiction and sickness, in suicide. Families are devastated and friends. Pag may taong nagpakamatay dahil sa problema. Ang hirap nun, nadadama yung mga tao. Nadadama yung mga tao. Pag kayo dumispal ko ng pera, sinunog yung perang di naman sa inyo, may mga taong nadadamay. Nabiktima siguro kayo ng scam, na dapat pambibili nyo ng gamot, na dapat pang ninegosyo, dapat may nakalaan na para doon, na scam ka, nadadamay yung mga tao eh. So sana hindi ikaw yung scammer. Kasi mas madami kayong taong dinadamay. When we are trying to take advantage with other people. So be responsible. And then last, number 3. Why we need to be responsible? Because God rewards the responsibility. Nire-reward ng Diyos yung responsibility. Nire-reward yan ng Diyos. Pag naging responsible tayo sa maraming bagay, sa health mo,
sa sarili mo, sa relationship mo, sa pera mo, nire-reward yan ni Lord. Lalo kapag halimbawa, naging responsible kayo for what God and people are giving it to you. Binibigyan kayo ng bawat bagay, ng tiwala, ng pera, ng pagmamahal, ng aruga, malasakit, pangunawa. Be responsible enough para tayuan nyo na wag sayangin. Bine-bless ni Lord yung obedience. More than we could ever imagine. Pag kayo nag-obey, sumunod, alam nyo, si Lord grabe mag-pour out ng blessing. Sabi ng Matthew 25:29, look at this. To those who use well what they are given, even more will be given. And they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little that they have will be taken away. Alam nyo ba't konti ang pera ng iba? Kasi nung magkaroon kayo ng konti, hindi mo na manage. Alam nyo ba't hindi na po-promote yung iba? Kasi dapat ipo-promote ka na, kaya lang nakitaan tayo ng mga irresponsibility. What's the point? Whatever you use well, God will give you more. More influence, more money, more possessions. Think about it. Pag-isipan nyo mabuti. Kung ba't wala tayo ng marami ngayon? Kasi nga, we are not becoming more responsible. So next time, pamiligan kayo ng Lord ng pagkakataon, be responsible. Kasi si Lord, atat na hindi ikaw, siya. Ang atat na nag-iintay really to bless us with more. More client, more customer, more influence, more connection, more chances, more opportunities. Palaging nakaabang yan sa atin. Pero alam niyo, iniintay ni Lord, be responsible. Basahin mo yung buong Bible. What you will always see, God is looking for one who will stand in the gap, who will be responsible, who will be a caretaker. Lahat yung pag pinagsama-suma total mo, from Genesis to Revelation, God is always looking for the man and a woman who can be trusted. Hindi naman hinahanap ng Diyos yung cute. Ang hinahanap niya, responsible. Ang gwapo mo nga, ang ganda mo nga, irresponsible naman, kaiinisan ka rin. Hindi ka gwapo, hindi ka maganda, hindi ka matalino, hindi ka magaling, pero responsible ka, kagigiliwan ka ng marami. Mas nakakatuwa yung ganon. How can I be more responsible? Una ho, sa money. By saving money. Majority of your problem comes from your money. Trust me. Majority, not all. Pero majority ng problema nyo, alam nyo, anong pinagmulan? Pera. Pera. Bakit naging problema yung pera? Nung time na meron ka, naging irresponsible ka. Nung time na meron tayo. You never think of God. You never think of other people. You never thought of your family. Hindi mo naisip ang Diyos. Nung may pera ka, hindi mo naisip yung tao. Ang unang nasa isip mo agad, sarili mo. No wonder bakit cycle. Sabi ng Bible, parang ang alkansyang o bulsang butas, lagay ka ng lagay, walang naiipon. Yung responsibility yun eh. It's not God don't want to bless you, pero it's responsibility yun eh. Paano pa tayo magiging responsible? By controlling your reactions. Huwag kayong sagot ng sagot. Minsan yung mga salitang pinakamatalino mong sinabi, yung mga salitang hindi mo sinabi. Sa totoo lang. Yung mga salitang niyuko mo na lang, kinimkim mo na lang. Watch out your reaction. Huwag kayong basta chat ng chat, sagot ng sagot, bash ng bash, comment ng comment. Think before we click, think before we speak. Maging responsible tayo sa reactions natin. Huwag kayong magwala, huwag kayong mag-walk out, huwag kayong mawindang, huwag kayong manira ng iba. Be responsible from your reactions. Why? Kasi maraming way para i-bless tayo ni Lord. You control your response. We will be accountable for everything that we have ever said. The good, the bad, and the ugly. Watch out your reactions. By guarding our thoughts, you can be responsible. Bantayan nyo na sa isip nyo. O let me relieve you. Kung ano man yung naisip nyo nag-pop up, you're not responsible for that. Pero kung ano yung pinag-iisipan mo madalas, mananagot ka na. Yung ibong lilipad sa ulap, di mo naman mapipigil eh. Pero pag pumatong na sa ulo mo para magpugad, mabubugaw mo. Yung mga biglang iisip, magpa-pop up sa isip nyo, okay lang yon. Pero once na pag-uwi mo, pinag-iisipan mo pa rin, kasalanan mo na yan. Watch what you're thinking. Proverbs 23:7, as a man think in his heart, so is he. Kung ano rin iniisip ng tao sa sarili niya, ganun siya nagiging.
para maging responsible tayo, bantayan yung iniisip ninyo. Because everything that is good and bad begins with our thoughts. And our thoughts will influence our feelings. Tapos yung feelings mo will influence your actions. So kaya mo nagawa, yung kasi yung napag-isipan mo. Proverbs 15:14. A wise person is hungry for knowledge, while the fool feeds on trash. Yung mga taong gutom talaga sa success, ang gusto nila, Lord, tell me more. Gusto kong mas malaman pa. Gusto ko pa ng mas maraming knowledge. I need to understand. I need more knowledge. Yung iba ang gusto, basura, chismis. Ang gusto kung ano-ano. Let me close in this. To be responsible is by admitting our mistake. Kung saan kayo nagkamali, will you just please say sorry right away? Huwag nyo nang patagalin. Mag-sorry na lang. Minsan nga, alam nyo, kahit hindi na ikaw ang may mali, just to be responsible for what have done. Ako ito, hindi ko ginagamit yung salitang God is in control. Hindi ko ginagamit yun. Di ba sinasabi God is in control? No. Hindi niya kinukontrol. Ang mas magandang sabihin, God is in charge. God is in charge. At the end of the day, hindi ko naman kasi makokontrol lahat ng mangyayari dito sa New Life Tondo. Alam niyo ba lahat ng mangyayari dito, hindi ko makokontrol? Pag may nagsungit sa inyo dyan, hindi ko naman makokontrol yon. Pero I will take the full responsibility. Pag ang church na ito hindi nag-grow, I'll take the full responsibility. Ako kasi ang in charge. Pero pag nag-grow naman ang church, which I am seeing every month, we are raising or reaching out 3,000 people every Sunday. I'm in charge. I'm in charge and I take the full responsibility na wag yumabang, na wag maging ma-pride. I need to guard first my heart. Kasi that's the price of success, responsibility. Kailangan bantayan mo yung puso mo, bantayan mo yung sarili mo, bantayan mo yung ego mo. The Lord really wants to bless you. Bantayan mo yung ego mo. The Lord wants to bless you with more. Bantayan mo yung mga responsibility na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. And you will see, the Lord will bless you more and more and more. Amen? Everybody stand up. Alam nyo, walang mahirap sa Diyos. Why? Kasi, the Lord's giving you a chance. Nung binigyan kayo ng chance ni Lord, para maging tao ng isang assignment. Si Lord kaya ka matutuwa kasi kahit hindi niya kasalanan, inako niya yung kasalanan. Kahit hindi niya karamdaman, inako niya, kinuha niya yung karamdaman. Kahit hindi niya kakulangan, kinuha niyang lahat yon. Why? So that today, pwede nating sabihin, Lord, now, kahit hindi na ako ang may kasalanan, let me be responsible. Sana kahit hindi nyo kasalanan ngayon, akuin mo na lang. Huwag naman yung makukulong ka dahil doon. You know what I'm talking about? Akuin mo na lang na hindi na ito yung time para mam-blame sa isa't isa. Hindi na ito yung time para sisihin mo yung asawa mo o anak mo o kung ano man yung nangyari. Be a man and a woman. Tayuan mo na ngayon. Sabi mo na lang sa sarili mo, Lord, I need your help. Aayusin ko tong time ko. Aayusin ko tong health ko. Aayusin ko tong relationship ko. Aayusin ko tong trabaho ko, yung pera ko, yung mga anak ko. I will start kung kailangan from the scratch. I'll do it. Kung kailangan magsimula ako mula sa wala, gagawin ko. Tulungan mo lang ako. And then God is always there. God will always be with you, pushing you. Kung kailangan hatakin ka pabalik para magsimula ka lang from the scratch, sabi mo kay Lord, Lord, to be responsible, I will do it. Amen? Are you ready to be responsible this time? Let's sing this song. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan
minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. di mangangamba, Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. come on, sing that from your heart. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, Makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon Panginoon, na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. For the last time, walang imposible. Walang walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. O kayo lang ang kumanta. Ikaw. Come on, church. Sing this from your hearts. Para kung ano man yung pinagdadaanan natin. One more time. Wala. Imposible. Come on, this is your prayer right now. Let's declare, ikaw. Na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Every head bow, yuko natin yung mga ulo natin, pikit natin yung mata natin so that we can focus right now. Lord, kung ano man yung mga na-miss, pumalpak, nagkulang, yung mga bagay, Lord, na in-entrust mo sa amin, pero naging irresponsible kami. We are asking for a chance right now, Lord, para maayos na, para mag-move on na, mag-work uli, mag-grow na. Today, Lord, kung merong mga may sakit, baka mamaya kaya kami nagkasakit. It's our irresponsibility. Sobrang hilig sa taba, sa asukal, at kung ano-ano pang mga kasalanan din namin, Lord. We are asking today, not only that you heal, hindi lang yung pagalingin mo kami, pero bigyan mo pa kami ng chance na maging malusog na, para makapagtrabaho na uli, makakilos na uli. Lord, kung na-miss namin naman yung pera, mga pinagkakatiwala mo sa aming trabaho, or mga tao sa buhay namin, today, Lord, we are asking, give us strength, Lord. Strength in the Lord na magsimula muli. You want to fix our family. You want to fix the business. You want to fix the marriages. You want to fix, Lord. Ang dami mong gustong inaayos ngayon. Ang dami mong mga buhay na gusto mong baguhin ngayon, Lord. Kaya tinuturuan mo ang kaming lahat ngayon to become more responsible this time. Sobrang mahal na mahal mo kami. Sobrang, Lord, ang daming-dami mong gustong ibuhos sa amin na mga pagpapala, pagmamahal, pagtutuwid. But Lord, minsan, we always blame, kung di man ang ibang tao, sarili namin. But today, Lord, we want to take the full responsibility. We want to take, Lord God, the decisions to make para sabihin, Lord, we surrender. And whatever impossibilities that we're facing, halimbawa sa pera, sa pamilya, sa sakit at karamdaman, sa promotions, whatever it is na parang imposible, today, Lord, today, magiging posible ang imposible
dahil maggagawin mo kaming responsable this time. Lord, kung meron kami ngayong mahal sa buhay, halimbawa asawa, anak, magulang, kapatid, or yung mga nakapalibot sa buhay namin, Lord, na sobrang irresponsible. Ito naman ang prayer namin, Lord. Father God, speak to them. Magkaroon po nawa ng pagkakataong madala namin sila sa church, makapakinig sila ng mga ganitong pananalita. Masakit pero totoo. Lord, pinipray namin sila ngayon, yung mga taong nakapalibot sa amin, maaring kamag-anak, mahal sa buhay, or kaibigan, na nagsasuffer ngayon because of irresponsibility. Today, Lord, walang imposible sa iyo. Speak to them. Hipuin mo yung mga buhay nila, Panginoon. And we declare, Lord, that soon, everything will change. Magbabago ang lahat. Makakabangon, makakapagsimula, at makakaahon din sa hirap, Panginoon. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Imposible. Imposible sa'yo. For the last time, walang imposible sa'yo. Kantahin natin. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. At sa'yo, Ama, binabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng